Sunog ang stator. Ito, may ginagawa tayo ngayon na Kawasaki Ninja 650. Bale, tirik na nga pala to. Search muna natin yung battery. Bale, ang problema niya, nalulobat yung kanyang battery. Pero umaandar siya. So, check na muna natin yung gagawin natin dito. Mag-charge muna tayo ng battery. Tapos, check natin yung stator. Chine-check na po ni Master yung ating mga wiring. Kasi babaklasin natin yung kanyang stator. So, subaybayin nyo lang video natin hanggang dulo mga boss para makakuha kayo ng idea sa paggawa ng motor. Pwede na, sige. Pakita mo, yun lang. Tumagas na po ang kanyang langis. Sunog! Ayun! Sunog! Sunog ang stator. Yung stator? Itong wire kasi na to, pag nagkaroon siya ng ground sa body ground, supply sa ground, ibig sabihin sunog po yung isang ano niya, isang tanso niya dito, isang paa niya. So ang nangyari sa motor, nalulobat siya. Tapos ayun, nainubos niya yung karga ng battery. Check natin mga bossing, yung paa. Bali ang pag-check nito, continuity lang. Ayan ah. Tumutunog siya. Sir, patunogin mo nga yung ating tester. Ayan, nakalagay tayo sa diode sign continuity. Ayan, tumutunog yan oh. Ayan. Okay. Okay. Positive. Positive. Ayan, di ba? Meron siyang reading, ibig sabihin shorted yan. Oh. Ayan, shorted sa isang paa. Okay. Shorted. Ito na siya. Ito na siya. Mabuti na ni Master. Okay. Okay. Yeah. Oh, ayan o. Tayo natin ha. Ayan o. Ano ba yung kulay niya o? So hanggang dito muna yung video natin. Papabili natin ng stator si customer. So mag-check naman tayo ngayon mga bossing ng regulator rectifier. Kasi na-confirm na natin na sunog yung kanyang stator. So sa regulator rectifier, meron tayong wire dito na tatlong kulay. Ayan mga bossing, yun sa likod niya. So meron siyang white tsaka black na may lining na yellow. Makita niyo mga boss, sa likod niya yung tatlong kulay na magkakaparehas, yan yung papuntang stator. Tapos itong wire na to, ito yung white na to, papunta to ng battery. So ito yung positive. Tapos itong sa baba naman na black na may lining na yellow, ayan, yan naman yung kanyang negative. So ngayon magte-test tayo ng diode sa loob ng regulator rectifier. So ang pinakamaganda rin na magpag-testing ng regulator rectifier dapat umaandar yung motor para ma-check yung charging. So na-confirm natin na sunog yung stator niya. So ito naman yung i-check natin sa loob. Kailangan yung reading nito is pare-pareho. So tandaan nyo lang to mga bossing ha. Itong white na to, ito yung positive ng regulator. Tapos ito naman yung black na may stripe na yellow, ito yung kanyang negative. So check natin to mga bossing. So tatanggalin natin to mga bossing. Oh, matigas lang siya. So tatanggalin ko muna yung regulator kasi mahirap siya
hawakan yung camera natin, walang kakahawak para matest natin yung regulator rectifier. Bale, ito yung kanyang regulator rectifier. So ayun yung pinakang lock niya mga bossing, oh, lock niya. Tapos dito sa socket, yung white papuntang battery yan, ito yung positive. Tapos sa baba niya, ito naman yung ground niya na may stripe na yellow. So sa gitna na wala na siyang nakasamang wiring. So pag check nito mga bossing, bale andito yung white, yan yung positive ng regulator, tapos dito naman yung negative. Etong sa taas, sa gitna wala na tong connection. Tapos dito naman, ito yung papuntang stator na mga bossing, yung 3-piece na pare-parehas na kulay ng socket. Ito yung mga bossing, oh. Ayan, yung pare-parehas na kulay niya. Bali gray yan, tatlo sa likod. Ayan. So check na natin yung regulator niya mga bossing. So gamit lang tayo ng multi-tester mga bossing, tapos lagay natin sa diode. So kailangan yan may continuity. Ayan mga bossing, forma ko lang. Ayan, may reading siya. So kung ito yung positive niya, dito yung negative ng digital multi-tester. So dapat may reading yung tatlong wire na dito galing stator. Ayan, dapat same reading sila ang tatlo. Ayan, may reading siya. So yan, pare-pares yung kanyang reading. Tapos dito naman, ito yung negative. So dito naman yung sa baba, ito naman yung negative galing sa socket ng regulator. Pag dito naman yung negative, so dito naman yung ating positive. So dito naman din tayo magche-check kung may reading siya. Ang pare-parehas ang kanyang reading. So may reading siya. Sa pangalawa, may reading uli. Sa pangatlo, yan, may reading siya. So pare-parehas yung kanyang reading. Na-confirma na natin na buo yung kanyang regulator rectifier. So pero ang pinaka mas magandang pag-check nito, kailangan umaandar yung motor. So na-confirma natin na okay na yung regulator nito mga bossing. So proceed na tayo sa pag-install ng stator mga bossing. So stay tuned lang.